Sa panahon ngayon, madalas nating nararanasan ng kahulangan dahil sa mga gawain ng tao. Maaari ring magdulot ito ng masama sa ating kalikasan na siyang nakakaapekto sa lahat. Ngayon, mananayam kami ng mga mamamayan na nakakaranas ng kahulangan at kakapusan. Pero bago tayo dumako dito, ano muna ang kahulangan at kakapusan? Ang kakapusan ay isang uri ng suliranin pang-ekonomiya na umiiral dahil sa mga limitadong pinagkukuhaan ng yaman ng mga tao. Dahil walang hanggan na kagustuhan, pangangailangan ng mga tao at ang kakulangan naman o mga temporary panandaliang kakulangan lamang gaya na lamang ng produkto gaya ng bigas, pagkain at iba pa. Sa aming pag-iikot, nakapanayam namin ng isang mamimili dito sa palengke. Siya ay si Ate Jennifer, 45 years old at isang OFW. Ano po yung ginagawa niyong pagpaplano kapag may kakulangan ang inyong kita para sa inyong pangunahing pangangailangan? Bilang consumer kung paano dinadagdagan yung source of income ba yan. Opo. Bali, actually hindi lang kasi ko yung gumagastos sa amin. Nag-contribute yung mga kapatid ko. So, if ever na may kakulangan, nag-aambag yung kapatid ko na meron. Pag sa pagtaas po ng presyo ng bilihin, paano po ito nakaka-apekto sa inyong pagbabudget? Malaki yung epekto niya kasi for example, ang budget ko sa 2 weeks is 1K, example lang So, yung 1K na yun, good for ano lang siya, ilang araw lang. So, yun nga, dun pumapasok yung question mo na number 1 kung paano dadagdagan yung source of income. That's why, malaking epekto sa aming mga consumer yung taas presyo ng mga bilihin niya. Hindi na talaga siya kaya ng budget, for example, ng simpleng pamilya lang. Sa parehas na palengke, nakilala rin namin si Nanay Elsa, 62 years old, retiro. City. Bilang isang consumer po, ano po yung ginagawa niyong pagpaplano kapag may kakulangan ang inyong kita para sa inyong pangunahing pangangailangan? Sa ngayon, isipin mo talaga yung kakasya sa hirap ng buhay at mahal ang bilihin. Kaya, kinakailangan budget ng gusto. Sa pagtataas po ng presyo ng bilihin, paano po ito nakaka-apekto sa inyong pagbabudget? Diba, siyempre, malaking epekto sa buhay ng may pamilya, lalo na mayroon ng mga pinapaaral. Buti na lang, wala na akong estudyante. Tapos na po ba ng pag-aaral? Oo, tapos ng mga apo kong pinapaaral. Pero may sumusunod pa ng mga apo sa tulo. Mga bata pa po na hindi po pa nag-aaral. Okay. Gastos naman po para sa lahat. Inulat ng Philippine Statistics Authority noong Pebrero 7, 2023 na umabot ang inflation rate ng Pilipinas sa 8.7% noong nakaraang Enero 2023. May kaugnayan rin ang pagtaas ng demand ng isang produkto kung kaya't ang ating bansa ay nakakaranas ng inflasyon o ang pagtaas ng bilihin. Dahil sa pagbabago-bago ng ating panahon, madalas na naapektuhan ang ating mga producer na siyang nagpapataas ng presyo ng produkto kung kaya't nakakaranas tayo ng pansamantalang hindi kasapatan ng produkto. Sumunod, pumunta kami sa ating paaralan upang ipanayam ang isang farm-aralan nanay. Ako po si Catherine and Sophie Lopez na nandito ngayon sa dating elementary building ng AFRES. Ngayon, i-interviewin ko po ang isa sa mga farm-aralan nanay. Dito namin nakilala si Ate Lai, 52 years old, isang farm-aralan nanay. Sa iyong trabaho po, paano po nakakaapekto ang kakulangan ng sahod sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay at pangangailangan ng inyong pamilya? Pag sinabing kakulangan, syempre doon yung gagawa tayo ng paraan para matugunan natin yung mga pangangailangan ng mga anak natin at saka yung pamilya. Kaya kailangan gagawa tayo ng
magagandang paraan kung ano yung mapagkikitaan natin ng hanap buhay. Kapag nararanasan ng kakapusan sa pagsuporta mula sa barangay o lokal na pamahalaan, paano po ninyo nagagampanan ang inyong mga tungkulin? Nagagampanan ko tulad ngayon. Ako na lang mag-isa. Namatay na yung asawa ko. Magagampanan ko yun sa pamamaraan na halimbawa yung paglalaba. Kasi yung paglalaba naman ngayon medyo mahal na yung bayad. Kung ano yung magandang pagkikitaan ng pera para matugunan yung iba pang pangangailangan ng aking mga anak. Lalo na 3 na ngayon nag-aaral ko, isang college, isang senior high, at isang junior high. Dahil sa hindi kasapatan nating kinikita, nahihirapan ng karamihan, lalo na ang mga namamahala sa ating mga tahanan na mag-budget at pagkasyahin ang kinita para lang may pangtustos sa mga kagustuhan at pangangailangan. Sumunod naman ay pumunta kami sa BMPC office para interviewin ang isang barangay health worker. Ako si Angela Mati Santiago. Nandito kami ngayon sa BMPC office para interviewin si Ate Emily Sia, isang barangay health worker. Bilang isang barangay health worker, paano po ninyo ginagampanan ang tungkulin ninyo upang malapitan ng tao kung sila ay kapos o kaya'y kulang sa pinagkukunang yaman? Lagi natin na-encounter yung mga ganyang problema. Minsan, financial, naaabutan natin sila ng kapag talagang kailangan nila at wala nga silang kunyari pambiling bigas, wala silang makain. Karanasan na yan, minsan pag pupunta ng hospital, walang pamasahe, naabutan natin sila. Pero yung pang lang ngayon, para makaabot ng konting halaga, pero ang pinaka naalala ko na maitutulong, mas magandang maitulong namin ng mga BHW. Halimbawa, matulungan na natin magkaroon sila ng pangkabuhayan, yung pansamantalang makatulong. Kunyari, halimbawa, kung mayroon tayong makakausap, magbabenta ng mga items, tulungan natin sila, bigyan natin sila ng kahit walang puhunan, tulungan natin sila makapagbenta, yung magiging commission sila or patungan nila ng konti yung mga items na yon. Sa ganang paraan, magkakaroon na sila ng kahit konting kita, mapatulong pambili nila ng bigas, ng mga pangangailangan nila sa kanilang tahanan. Isa pa pong katanungan, ano po ang contribution ninyo upang masolusyonan ang kakulangan at kakapusan? Bilang isang barangay health worker, yung information dissemination, yun yung may tutulong namin. Kumbaga, halimbawa, kailangan nila ng kunyari, halimbawa, yung mga nasa hospital, wala silang sapat na pera, sapat na halaga para maigastos sa hospital, mailabas ang kanilang pasyente sa hospital. Ma-inform sila na meron tayong nakukuhang guarantee letter sa City Hall. Makakalapit tayo sa DSWD, kay Mayor, sa mga konsehal ng bayan, or mismo dito sa ating barangay mismo, pwede natin lapitan ang ating kapitan, mga konsehal. Yon, ma-inform lang sila na meron silang malalapitan sa ganong paraan, sa ganong mga gawain namin bilang BHW. Makakatulong na kami na maibsan man lang matutunan nila yung mga ganong paraan, makalahanap ng perang maipambabayad nila sa hospital. Sa hospital naman, pag mayroon kang guarantee letter na manggaling sa City Hall, sa barangay, halos minsan wala ka nang babayaran, nasosold na yung guarantee letter, nasosold na babayaran na yung mga yung babayarin sa hospital ng pasyente. Sa mga pangyayaring ito, hindi natin maiiwasang magbago ang pag-aalokasyon ng ating limitadong budget sa resources.
Halimbawa, kung dati ay kakasya ang 14 na itlog sa 100 piso, ngayon naman ay 10 itlog na lang ang kakasya dito. Sunod ay bumalik kami sa paaralan upang ipanayam si Kagawad Michelle Gregorio. Bilang isang kagawad, paano po ninyo natutugunan ang kakulangan sa inyong barangay? Basically, regarding sa financial, whatever. In general, Opo. kahit hindi ako kagawad, on a personal note, kung ano yung kaya ko, nagre-reach out ako. Kung ano yung kaya kong ibigay, I would give it. Depende sa pangangailangan. Kung hospitalization, I would find someone na pwedeng lapitan for them. Pero when it comes to financial regarding sa trabaho, I would find someone naman na with regard sa trabaho. Depende talaga. Paano nyo po inuuna ang mga pangangailangan ng komunidad sa kabila ng limitadong pondo o resources? Actually, with regard sa funding, kasi ako, ang chairmanship ko is livelihood. Annually, meron lang akong budget. Depends. Bye-bye. About 100,000. Pero normally, doon sa asosasyon ng mga barangay kagawad, when it comes to labor, meron kaming yung mga, although hindi naman kinikater ng barangay itself lang, pag nag-meeting kami, meron kami yung mga projects ng sa livelihood, such as yung mga job fairs, yung mga ganyan. Tapos, ano pa ba? Madami kasi, depende. Kasi ako, personally, pag merong lapit din, katulad nung sa farm aralan, nagre-reach out naman kung ano lang din yung kaya. Normal ang pagtaas at maging ang pagbaba ng presyo ng bilihin at serbisyo. Maaari natin itong masolusyonan sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga programa upang umalalay sa ating mga mamamayan na nahihirapang matutusan ang mga pangangailangan. Sa gayon, hindi lang iilan ang nakikinabang sa tinatawag nating paglago ng ekonomiya.